feeling small? Feeling mo nanliliit ka sa iyong sarili? Or hindi lang feeling, talagang nanliliit ka sa sarili mo? Ay mga doktor sila, may mga pinag-aralan sila, mga abogado sila, di ba? May mga degree sila, malalaking bahay nila, sa mga subdivisions, mga artista sila, mga famous sila. Ako, ito lang. Ha? Kung Kristiyano ka, tapos ganyan ang sinasalita mo, nakakahiya ka kay Jesus. Uulitin ko. If you are a Christian and then you are stating those kind of words na nanliliit ka sa sarili mo dahil mayaman sila, abogado sila, doktor sila, may mga titulo sila, may mga malalaking building sila. Tapos ikaw nanliliit ka sa sarili mo dahil wala kang degree na meron sila. Hindi ka famous gaya nila. Ang tanong ko, mananampalataya ba sila ni Jesus? Ang masaklap pong katotohanan dito, hindi po sila mananampalataya. Ikaw na mananampalataya, nanliliit ka sa sarili mo. Let me tell you this. Pinaupo tayong kasama ni Kristo Jesus sa langit. Ibig sabihin, pag nag-rapture, may position na tayo doon. Tapos nanliliit ka sa iyong sarili. Kita mo na ba ang sarili mo sa salamin? Kung titingin ka sa salamin on the natural, talagang ikaw yan. Pero kung gagamitin mo ang salamin ng iyong mga mata, ang tawag doon, pananampalataya. Kung gagamitin mo, aalamin mo kung sino ka sa Panginoon through His Word, the Bible of course, marirealize mo kung gaano ka kalaki. Ha? Parang si David. May Goliath man, pero si David may hawak siyang rock, bato. At yung batong yun, inilagay niya sa isling. At yun, tsuk! Sapol sa ulo si Goliath. Takot ka ba sa mga Goliath mo? Kakahiya naman sa Panginoong Jesus. Bakit nanalo si King David? Or should I say, David pa lang, hindi pa siya king. Pero although anointed na siya ni, di ba? Ni Prophet Samuel during that time. Pero itong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Nanalo si David dahil meron siyang bato. Rock. R-O-C-K. Blessed be the rock of my salvation. Sino ba ang rock of our salvation? The Lord Jesus Himself. Ginawa ni David, he put it on his sling and minsanan, yung hindi kayang talunin ng karamihan ng mga Israelita during that time, tinalo ni David, isang batang maliit. Amen? Isang batang maliit na hindi rin tinitignan ng espesyal ang kanyang ama, hindi rin tinitignan na espesyal ang kanyang mga kapatid, pero ang tumalo doon sa kinatatakutan nila ng mga Israelita during that time ay si David. Because meron siyang rock. Blessed be the rock of our salvation. Hosanna. Baka makapiright claim ako. Huwag naman po. Mahabag naman kayo sa ating channel. Okay? In Jesus' name, hindi makakapiright claim. Kasi blessed be the rock of our salvation. That's Jesus. Yung laban o duelo ni David kay higanteng Goliath, sumasalamin yan sa buhay Kristiyano. Yes, maybe you're facing your Goliaths right now. I don't know what kind of Goliath you have right now. But let me tell you this. And let me remind you this. Christian, you are a Christian. Born again Christian. Hello, hey, makinig ka sa akin. Makinig tayo. Pati ako, makikinig ako sa sabihin ko. Talking to myself also, ha? Okay? Wala exemption. Lahat ng Kristiyano. We have the rock of our salvation, Jesus Christ Himself. Sabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. Jesus Christ lives in us the moment we believe in Him as our personal Lord and Savior. Amen. Anong katatakutan mo? Anong Goliath pa ang malaki?
Amen? Walang malaking gulayat sa isang taong may Kristo. Dahil hindi pa man talunan na ang mga gulayat na yan, because ang ating rock of our salvation ay nagtagumpay na sa krus ng Kalbaryo. God bless.